Mayong buntag, welcome sa atong tulumanon, Maximizing the Gospel of the Kingdom. Kini si Pastor Nick Perez, o sa ngalan sa AKMGC Bunawan District, Davao City. O sa ngalan usam sa DXXM 97.7 FM, Dr. Mike Nis, o sa Technical Department, DG Gaga. Kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Sa tanan nato mga radio listeners, mayngon man sa ato mga FB viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayngon man usab sa nagkalain-laing nasod sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong buntag ug ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Atong gitimbaya ang atong mga kaigsunan sa AKMGC Bunawan, Davao City. Katag diri sa siyudad sa Davao ug mayon man particularly diri sa Bunawan District, Davao City. Good morning sa inyong tanan. Good morning sa atong mga early viewers, Jeric Gapa, atong technical or technicians sa 97.7 FM, DG Gaga, ug si Eric Lindo. Good morning, Pastor. Shout out po diri sa Lanos 2 store. Naday ka, Eric. Happy birthday kay Brother Amancio Lanos o Sister Lilia Lanos. Very lucky maigsoon kini nga couple kay dungan gyud ang ilang birthday. Kaya happiest birthday to Amancio and Lilia Lanos. Kung kumusta of course, sa mga Lanos family. Good morning kay Marites Anduyo, sa atong mga top sharers. Good morning to you. Good morning sa atong mga supporters sa prayer and financial. Ang tanang makaigsunan sa AKMGC Bunawan. Sama kay Jafet Ponto and family, Julito Gonzani and family. Of course, ang Lanos family, Salwaga family, Belenson family, maingon man usab sa Digamo family, Magbutong family, Magkidong family, Jano family, Audan family, Punto family, Limente family, Biskutso family, Manugilan family, Hover family, Bata family, o mayroon man usab sa Sabay family. Sa tanan-tanan ito mga kaigsunan din sa Bunawan District o sa nagkalain-laing dapit sa nasod sa tibuok kalibutan. Good morning sa inyo tanan. Of course, we would like to greet our very own Southern Mindanao District Presbyter Pastor Rio Bandoy, along with all the members of the district board, Pastor Silso Agbunis, the district secretary, and all the sectional presbyters 1 to 6, Pastor Julius Abad, Pastor Mario Magno, and Pastor Alex Marquez, Henry Sasing, Shame Cabanilla, and Pastor Rick Villamor. Ay buntag sa inyong tanan, ug bisan pa sa tanan nato mga OFWs, no? Mga estudyante nato, of course, ato sab pasalamatan ang ato mga church workers ug ang ato mga people in academe who hardly do their part to mold our children for a better nation through them. Like for example, ang PCAS sa Panabo Central Elementary School, atong gi-greet maigsoon, spearheaded by Ma'am Caroline Arado, their principal, and of course my wife Lulit Perez, and Sir Atwell, Edgar Atwell rather, and family, and Ma'am Rai Vitorillo and family, ug ang yang very own ma'am, Bini Aquino. Ayan, so good morning to all of you, and Ma'am Gayet Lurin and Melissa Marquez, o mayngon man usab kay Sir Jewel Marquez, and all our listeners diha sa may Panabo, Santo Tomas,
sa entire city of Davao. Maayong buntag kaninyong tanan maigsoon. Amen. Dalaygon kayo ng Diyos. Sa atong pagpadayon, I think we will play a special song, no? Mangita tag Bisaya maigsoon. Nihigayon na. Ako gitanaw-tanaw tong awit nga wala ko nimo buhi eh. Sa mga panahon nga ingon niini kahit papaano hindi tayo binitiwan ng ating Panginoon at hindi din tayo bumitaw. Good morning, Pastor Nick from Iril Lanos. Kindly tell your papa and mama that we are extending our best wishes to them. Happiest birthday to Amancio Lanos and Lilia Lanos. God bless them. No? Then, good morning kay Nancy Dangla. Ganda umaga po. Then, kay Santander, your Avone. Good morning, Pastor. God bless. Keep safe watching from Caloocan City. Good morning sa lahat-lahat ng mga taga Metro Manila. No? Laing awit atong i-play maigsoon o atong ihalad kaniyong tananing sayong matahom nga kabuntagon. Wala ko nimo buhi.
Praise the Lord, dalay ko ng Diyos. Ato sab nga, timbaya si Normalin Malbino ang atong usa sa mga avid viewers and listeners. Blessed morning po, Pastor, og sa tanang viewers. God bless us all. Thank you po, Pastor. And your family always stay safe rather, and be strong. Thank you, Normalin, sa imong prayers and best wishes. Talaga na Diyos, walay katapusan. Usab, atong timbaya ang atong mga pinalanggang mga katagi barangay Bunawan proper, ang ato ang kapitan no sa barangay, Captain Rooney Odinya, o ang tanan nga members sa barangay council, barangay staff no sa entire Bunawan district. Ug ato sab nga gipang hinaot ang maayong panglawas, protection, blessings after blessings sa ato mga government workers no nga nagpasiugda gayud sa Kapsay ug Kalinaw, ang atong AFP ug ang PNP. May ngumasab ang ato mga government workers, mga frontliners. May sundi nato sipyaton ang apil kanila sa atong mga paggampo no nga dunasab sila mga pamilya ug sama sa atong gikinahanglan, mausab ang ilang panginahanglan, mga blessings, protection, no? O ang Diyos magapanalangin sa atong mga government workers o mga people in the academe, no? Bisag sa ingon ini, still they were able to deliver the basic services to mold our children for a better nation and country. Amen. Dalay ko na Diyos matuta sa mga pagampo, may isang higayuna. Dalaygon og may gugmaon nga Dios ning taknaa Ginoo, nagapasalamat kami sa higayon imong gihatag kanamo to continue serving your people through your spoken and written words, Father God. Thank you for your comforting presence and your comforting words, because you've said that man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Use your servant this morning, Father, to become your mouthpiece, to speak your words, to speak your mind. Hallelujah, for your people whom you love very much. Thank you, Father, for this opportunity and privilege to worship you and to serve your people. To serve you by serving your people. Thank you, Father. Bless every word. Bless each and every one, Lord, upon hearing your words. In Jesus' name, amen. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. O nihigayon na, matuta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, ating binabati, ating mga kapatiran at mga pastors sa Metro Manila na patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa hasik ng salita ng Diyos at maging sa mga panalangin na ating ipinaabot sa Diyos in behalf sa sangkatauhan. Now, this morning, mga kapatid, tayo'y dadako sa salita ng Diyos. No, we would like to also to inform our radio listeners sa inyong text message. Pwede nyo pada sa 0963-291-5232. Akong usbon sa atong mga radio listeners sa Malita area, Santa Maria, sa Marilug, Baguio District, Calinan District, Paquibato District, no? Santo Tomas, Panabo, ug sa tanang mga kanait nga lungsod o distrito. Text ninyo sa 0963-291-5232. Ayan, para diretso na ito nga madawat ninyong text. O niningigayon na padayon ta no, sa ato ang pagtuon about the priority of kingdom or the priority of the kingdom. Kini atong babasa, may suon sa Matthew 6:33 when Jesus said, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So according to Jesus, the most important priority and preoccupation of all mankind should be the seeking and studying of the heavenly kingdom, government, and administration
of the Creator God and His purposed plan and program to impact Earth. Ayan. So ang pinaka-importanting prioridad, ang pinakamahalagang priority at dapat pagkakaabalahan ng sangkatauhan ay ang pagsasaliksik at pag-aaral sa makalangit na pamamahalaan, state government called kingdom, at ang kanyang administration, at ang kanyang layunin at programa sa gayon, kaniyang makolonize ang tinatawag na earth sa pamamagitan sa atin, representing the imperial heaven, a home country called heaven. Dahil tayong lahat, mga kapatid, ay tinatawag na representative. Tayo'y nagrepresenta sa harian ng langit dito sa lupa. So in practical sense, the question is, how does one go about seeking this kingdom? Paano natin mga kapatid malaman at alamin ang kaharian? And thus, how does one explore the concept, the nature and function, program, components, principles, and power of the kingdom? So answering these questions is the purpose and intent of this study. Number one, to accomplish this purpose, to seek the kingdom of God, one is we need to understand kingdom concept. Kaya dapat nating maintindihan muna at itong tinatawag na kingdom concept. Pangalawa, understand kingdom philosophy. At number 3, understand kingdom government or state government, a government of a country. And pang-apat, understand kingdom law. Ayan. Kasi kapag pamahalaan at isang bansa, hindi mo yan pwedeng patatakbuhin kung walang tinatawag na kautusan, walang tinatawag na law or constitution and bylaws. At panglima, we need to understand what we call kingdom culture. Mahalagang mga bagay itong mga kapatid. At pang-anim, understand kingdom society. Kailangan malaman natin itong lipunan ng kaharian. Then, pang-pito, understand kingdom economy. Kailangan malaman natin ang ekonomiya ng kaharian ng Diyos. Nako mga kapatid, magandang mga bagay itong mga ito. At pang-walo, understand kingdom citizenship. Diba? Yun yung mga components sa kingdom. And number 9, understand kingdom provision. At pang-10, understand kingdom worship. Ayan. And understand kingdom protocol. Mahalaga ito mga kapatid. Ito'y makikita mo bilang component sa mga bansa. Itong tinatawag na protocol. Okay? Or standard operating procedure on the basis of His righteousness and holiness. And understand kingdom representation. So mayroon tayong proper understanding of kingdom presentation. Now, the secret to a full and fulfilled life is discovery, understanding, and application of the kingdom of heaven on earth. Ang sekreto para sa tinatawag na fulfilled life, itong tinatawag na
pagsasaliksik, ang pagdiskubre, ang pag-unawa, at ang pag-aaplikar, no? Application sa tinatawag na kingdom of heaven on earth. Because religion postpones, cancel the kingdom to a future experience. Kasi sa religion, panay about something in the future, yung mga pinapangako. Bagkus itong kaharian ng Diyos, God wants us to experience it now. Okay? So it is not something in the future, but it is already something in the past. Since from the beginning, tulad halimbawa nung sinabi ng Panginoon sa Genesis 1:28, and God blessed them and said unto them. So sa simula pa lamang tayo'y pinagpapala na ng Panginoon. Ito yung ating motivation na kung bakit tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi upang tayo'y pagpalain, kundi dahil tayo'y pinagpapala na. Diba? So yun yung ating motivation. Bakit natin pinaglilingkuran ang Diyos? Kung bakit natin pinaglilingkuran ng Diyos, hindi dahil upang tayo'y maliligtas, kundi tayo'y niligtas muna ng Diyos at pagkatapos noon, naglingkod na tayo sa Kanya. Dahil hindi natin pwedeng paglingkuran ng Diyos kapag hindi muna tayo niligtas. Kasi yung paglilingkod ay yun yung magagawain ng mga naligtas na, no? Mula sa kasalanan. No? Praise God. Now, kaya yun yung nangyari. No? Religion postpones the kingdom to a future experience. Kaya gayon na lamang yung ating ginagawa. Lakasan ninyo yung pagpupuri para maligtas tayo, para tayo'y makapunta sa langit. Di ba? Yun yung motivation ng religion. Because religion is seeking something in the future, seeking where God is, and they said that they want to go to heaven. But ang ginawa ng Diyos, He brought kingdom of heaven on earth. When Jesus said, repent, for the kingdom of heaven has arrived. Andito na. Sino may dala nun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko. Kasi si Jesus Christ, nung siya'y pumarito sa lupa, in a governmental context, He was acting as an ambassador. Now, kung ating pag-aaralan yung function ng isang ambassador in a governmental context and kingdom, when you meet an ambassador, it is like meeting a king, it is like meeting a president, it is like meeting a country, it is like meeting a nation. That's why when Jesus said, repent, for the kingdom of heaven has now arrived. Dahil it is like meeting a nation, a country, a government, and a kingdom, and a king. Ayan. Now, God's desire for you and for me is that you enter the kingdom life now and experience, explore, apply, practice, and enjoy living with the benefits, promises, and privileges of heaven on earth. So ito yung tutunghayan natin ngayon, mga kapatid. No? I would repeat, God's desire for you and for each and every one of us is that we enter the kingdom life now and experience, explore, apply, practice, and enjoy living with the benefits, promises, and privileges of heaven on earth. Kaya, importante yung ating entry sa kingdom. Kaya, una sa lahat, kailangan tayo'y magsisisi. Yun yung sinabi ng Panginoon, that we need to change the way we have been conditioned to think. Repentance, for that matter, is to change our mindset, to change our thinking. That is, because that is a prerequisite of entering into the
kingdom. At pagkatapos nating magsisisi, ibig sabihin, matapos nating binabago ang ating pag-iisip, ang ating isipan, kailangan nating magiging tinatawag na legally become a permanent resident of the kingdom of heaven on earth. Paano yun? Is dapat nating i-comply ang mga requirements. Kaya yun yung sinabi ng ating Panginoon sa John 3:3, sabi niya, maliban na ang tao'y maipanganak muli, ay hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin magiging born again. Dahil yung ating unang kapanganakan ay corrupted na, no, dahil sa kasalanan. Amen. Kaya kailangan natin yung bagong kapanganakan, new birth. Yung new birth na yun ay tinatawag na legal requirement for our entry to kingdom of God, upang sa gayon makita muna natin yung kaharian ng Diyos. Bagay itong hindi talaga na unawan at naintindihan ni Nicodemus na bilang isang rabbi, no, bilang isang teacher of the law, referring to a religious belief. Okay? So, kaya siya ay napatanong sa tanong na nagsasabing, paano ba ang tao'y maipanganak muli? Siya ba'y papasok sa sinapupunan ng kaniyang ina at maipanganak? At sinabi ng Panginoon bilang sagot sa katanungan ni Nicodemus, sa katotohanan sabihin ko sa inyo, maliban na ang tao'y maipanganak muli sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So kailangan natin yung tinatawag na kapanganakan sa pamamagitan ng tubig at espiritu, sa gayon tayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung papasukin natin? Hindi religion. Ang papasukin natin ay ang kaharian ng Diyos, legal state government, a government of a country called heaven. Ayan. Purihin ang ating Panginoon dahil yung kailangan natin ay kingdom, hindi religion. Ayan. So, paano yun? Sa pamamagitan ng ating pagsisisi at to change the way we have been conditioned to think. At kaya nga, sa araw ng Pentecostes, si Pedro, na siyang binigyan ng kapangyarihan, authority, no? And was the first one given the keys of the kingdom. No? When he preached on the day of Pentecost, then yung mga tao ay nagtanong, ano ba ang kanilang gagawin? At sinagot sila ni Pedro na mangagsisi ang bawat kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo. Okay, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at inyong matanggap ang kaloob na espiritu. Ayan, so kailangan nating mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus for identity purposes. That we must be identified in the name of Jesus Christ. Ayan. So that is a legal requirement for kingdom citizenship and for our entry to the kingdom of God. Diba? Then, kailangan matanggap natin ang kaloob na Espiritu Santo dahil sa government, kung ikay magta-transact ng business, kukuha ka ng clearance, no? May silyo yon. Yung Holy Ghost ay seal yan bilang silyo, no? Sa kalakalan ng kaharian ng Diyos. Kaya kailangan mo
na makatanggap ng banal na espiritu. So itong mga to, mga kapatid, hindi ito religious requirement. Nagkataon lamang na ito yung ating tinuturo at pinangangaral. Hindi ito religious requirement, but this is a governmental requirement for you to legally comply the requirements needed to see and to enter into the kingdom of God. At pagkatapos nun, you're now legally allowed. Kasi maraming nag-i-explore din ngayon na hindi naman legal. Kailangan legal. Kailangan dadaan tayo, hindi tayo dadaan sa backdoor. Ano ba yung mga backdoor na yun? Yung hindi baptize sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kailangan magiging legal ka, kailangan mo mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Di ba? Hindi po ba, Pastor Danny? Sister Helen? Kasi kapag hindi ka mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus, so that is a backdoor, di ba? Pero kailangan dadaan ka talaga sa tinatawag nating the gate, the gateway of the kingdom, and that is for you to repent, be baptized in the name of Jesus Christ, and receive the gift of the Holy Ghost. At sinabi pa nga doon sa Acts 2:39, ito palang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus at pagtanggap ng banal na espiritu, ito'y para sa atin at para sa lahat, di ba? Sa lahat-lahat, sa buong sanglibutan, di ba? Basahin nga natin dito sa another version dito mga kapatid sa Bisaya or English. Gusto ko mabasa ito muli, no? Despite the fact na memoryado na natin to, pero magandang basahin natin muli ito mga kapatid dito sa Acts sa inyong mga Bible. Tingnan nyo nga dyan, walang indication dyan na yan ay sa United Pentecostal Church lamang. Hindi po mga kapatid, ito'y para sa lahat. Dito pala sa Bisaya. Ito yung sinasabi niya rito mga kapatid sa buhat o sa Acts 2:38. So allow me to read this in Cebuano version. Sinabi niya rito, ug si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo ug pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. 39, sinabi niya rito, kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuwa sa halayo sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. So ito palang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus at ang pagtanggap ng banal na espiritu. Hindi pala ito sa ilang grupo lamang ng tao, bagkus ito'y para sa lahat. No? Ito'y para sa lahat, hindi lamang sa isang grupo ng mga tao, kundi ito'y para sa lahat. No, di ba? Kaya alamin natin mga kapatid, ngayon, we assume that we are now legal. Legal, hindi na tayo tago ng tago, di ba? Kasi marami namang pumapasok sa kaharian at na TNT na tinatawag na they are illegally occupying, no? In a country, in a nation. Now, we will go to the principles. No? Alamin natin itong mga principles dito mga kapatid o mga kautusan. Number 1, the greatest secret to living effectively on earth is understanding the principle and power of priorities. So una pala, kailangang malaman natin ang sekreto ng pamumuhay na magiging epektibo sa ating pamumuhay dito sa lupa sa pamamagitan ng ating pag-uunawa ng kautusan at kapangyarihan ng tinatawag na priorities. Kaya ang ating Panginoon nagbigay sa atin ng tinatawag na top 2 priorities
Na ito talaga ang pinakauna. Ibig sabihin, tiningnan ko yan doon sa Greek, mga kapatid, na ito pala yung ilagay natin sa pinakauna in order. Yun ang sinabi roon. Na sa lahat-lahat ng iyong tinatawag na things to do, yung list of things to do, ito pala ang pinakauna, ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran. At pangalawa, the greatest tragedy in life is not death. Ang pinakamalaking trahedya sa buhay ng tao ay hindi ang kamatayan, ngunit but life without purpose. Kaya kailangang malaman natin yung layunin ng Diyos, bakit tayo ipinanganak. Dahil halimbawa, ang bawat produkto na manufacture, yun ay manufacture, ginagawa dahil may layunin. No? At ganun din tayo'y nilikha ng Diyos dahil sa isang layunin. Katuyuan kumbaga sa Bisaya. Or purpose. Okay? Alamin natin yung layunin ng Diyos para sa atin. Personal, for family, and for community purposes, at maging sa layunin ng Diyos para sa buong daigdig. Yan. Because life, he said, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose, and life with the wrong priorities. So kailangan malaman natin yung tinatawag na priority. Kaya nung sinabi ng Diyos sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ibig sabihin nun, na binigyan tayo ng Diyos ng pamamaraan na ma-identify muna natin yung tinatawag na right priorities. Tulad halimbawa, ang iyong kurso ay isang kukuha ng civil engineering. So, ibig sabihin nun, na ang mga subjects na ino-offer sa iyo, yung mga civil engineering related subjects, kasi yun yung gusto mong maging isang civil engineer. Yun na nga, nag-enroll ka na ng pagiging civil engineer. Hindi pwede na doon ka tutungo sa ibang kurso sa education. No, paano magtuturo, anong ituturo, ano mga curriculum na gagamitin kung ikay sa elementary at sa high school, maging sa college. So iba yun mga kapatid. Kaya ganon din tayo. Ang ating priorities itong kaharian ng Diyos. Alamin natin. No, di ba? Then, pangatlo, our self-worth is more important than our basic needs and should never be sacrificed for the sake of those needs. Yung ating personal na kahalagahan, di natin pwedeng i-bargain, no, sa mga basic needs. Kaya yun yung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:25, kung inyong natatandaan na sinabi niya roon mga kapatid sa Matthew 6:25, kung babalikan natin saglit. Yun yung sinabi ng ating Panginoon. Saglit lang mga kapatid, tingnan natin. No? Nung sinabi niya roon sa Matthew 6:25, na kung bakit sinabi niya na huwag tayong mamroblema, huwag tayong matatakot. Sabi niya sa Matthew 6:25, basahin natin dito sa English na lang mga kapatid, para at least ang lahat-lahat ay makakaintindi at ating isalin sa Tagalog. Sinabi niya rito, therefore I say unto you, take no thought for your life. So huwag kayong mamroblema sa inyong buhay. Pero tingnan muna natin dito sa another translation, mga kapatid, sa the Passion Translation. I like this translation. Sa 6, for a moment.
Maganda to mga kapatid. So, kailangan natin to, ano yon, yung ating self-worth. Na tayo mas mahalaga pa kaysa pagkain, tayo mas mahalaga pa kaysa ating damit, tayo ay mas mahalaga pa sa tinatawag na bahay, mas mahalaga ka pa, no? Kaysa kahit anong bagay dito sa lupa. Kaya kailangan nating malaman yung ating tinatawag na self-worth. Kaya gano'n na lamang, yun na lamang yung ang sinasabi ng Panginoon that we need to not to worry. Sinabi niya rito, balikan natin, this is why I tell you to never be worried about your life. Oh. Ano bang kinatatakutan at palaging iniisip ng tao para sa kanyang buhay? Ano raw? He defined life by these things. For all that you need will be provided, such as food, water, clothing, everything your body needs. So, ang ibang tao, they define life by food. They eat by the dress, the clothing they wear, and by the house they resides. That's the way they define life. Pero ang Panginoon, sabi niya, mas higit ka pa kaysa bahay, mas higit ka pang mahalaga kaysa sa bahay, mas higit ka pang mahalaga kaysa iyong damit at sa iyong pagkain. Kasi maraming tao na they define their life, the food they eat, the dress they wear. Kaya that is what we call identity crisis. Kaya yung mga ibang mga tao, ganito, I want you to take note of this. Kaya yung ibang mga tao, because they have a problem of what we call identity, we call it identity crisis, kaya hanggat maaari, yung binibili nila is yung mga damit na branded. Dahil magiging magiging mahal sila sa tingin ng mga tao dahil sa kanyang damit. Pero ang Panginoon hindi sa damit ang emphasis, ikaw mismo. Kaya sa kingdom, yung emphasis doon, hindi sa damit, hindi sa bahay, hindi sa iyong sasakyan, hindi sa iyong pera, bagos yung definition of your life is the image of God in you. Diba? His righteousness and holiness, because the currency of the kingdom is righteousness. Yun. Hindi yung, we're not defined by those things, but we're defined through His image, righteousness and holiness. Diba? So, ganun yun. Kaya we need to really know our self-worth. Yung ating kahalagahan. Hindi dahil tayo meron nun. Ang ibig sabihin, tayo mahalaga dahil yung image ng Diyos. Where the word imagination came from. Okay? Yung kanyang kabanalan at katuwiran na tayo ay nagsimulang mag-isip the way God thinks. Tayo nagsimula na ngayong magsasalita the way God speaks and act the way God acts. Yun yung ating self-worth. Ang ating self-worth yung tinatawag na image of God. At pang-apat rather, God's number one priority for mankind is that we discover and understand and enter the kingdom of heaven. So, kailangan talaga to. Ulitin ko. Marami na ngayong tulad sa ibang bansa na tinatawag nilang TNT. Tago ng tago dahil they entered into that country at the back door. Not at the entryway. Kapag ka sa back door, ibig sabihin nun, illegal.
Kaya maraming dinideport na mga nandoon sa Amerika, balik sa Pilipinas, maging yung nandito sa Pilipinas, were deported kasi illegal ang kanilang entry rito. They're entering at the back door illegal. So dito, mga kapatid, ito yung legal entry na kailangang we legally entered into the kingdom by way of repentance, to change the way we have been conditioned to think. Dahil you're about to enter into the kingdom, which is a very huge entity, huge company. Kapag hindi mo baguhin yung iyong pag-iisip, makukulaps ka. Kasi marami yung nasa backdoor lamang, dumadaan. Hindi sila na-briefing, na-orient, ng mga legal authorities kung ano yung magiging behavior nila. Because entering into the kingdom, number one to consider is to change the way we have been conditioned to think. Kasi i-brief tayo roon, anong magiging behavior natin, ano yung magiging sasabihin natin, yung action na gaganapin natin, gagawin natin. Kailangan yon. Di po ba? I-insert muna natin itong greetings from my beloved wife, Lolita Perez. Good morning, kang Ma'am Ray Pitorillo Opada, Ma'am Bini Aquino, and Sir Edgar Atwil. And thank you for listening. Okay, we are aware that you're listening because you are told these good guys, are patronizing this program over the XXM and over FB Live. Thank you so much. Ayan, so dito muna tayo mga kapatid. So we must comply rather a legal entry to the kingdom of heaven. Paano yun? Number one is to repent. Di yung repent na sinasabi natin, nakikita natin the way religion defines repentance, kung magligid-ligid, magambak-ambak, lukso-lukso, hilak, no? Di ba? Pagkatapos, paghuman, ang sinultihan, wala gihapon, maulang gihapon, kusog lang gihapon, manglibak, mangdaot, di ba? So wala gihapon na siya. Then, pagka magkakitag mga butang, kanang mga earthly mga butang, murag mag-collapse tungkol sa volume. Daghang kaya nakakitag, nakadaog o kanang luto. Pagkahuman, pagkabalon lang volume day, millions, na-collapse. Yan naman. Sa ngalan sa Ginoo, pasalamatan gihapon. That is entering the kingdom at the back door. Di ba? Kasi kapag dumaan ka na sa legal entrance, gateway, sabihin sa iyo na ito mga to are not compared, cannot be compared rather to the glory of God, to the righteousness and holiness of God. Kasi mga makalupa lamang itong mga bagay na to. Na itong mga bagay rito sa lupa, coterminous sa ating katawang lupa. Kapag ang tao ay mamatay, no, yung mga acquisition niya, sasama din sa kanya. Marahil dalhin niya turo doon sa kanyang lilibingan, pero hindi rin niya ano ba yun? Hindi niya mapakinabangan. So, itong mga bagay dito sa lupa, para lang ito sa katawang lupa. Di ba? So, kaya kailangan ready tayo sa volume ng mga blessings na tinatawag. Kasi yung religion kasi, they define blessings sa mga material na bagay. Ito yung totoong blessings, yung image ng Diyos. Magsimula talaga yan doon sa tinatawag na from heaven. Yung image. Kasi kapag you have the image of God, kahit anong volume pa ng
earthly blessings yan, baliwala lang yan sa'yo. Nag-collapse ba yung mga yung Great Britain, yung royal family doon kapag sa dami-dami ng kanilang mga pagpapala? Hindi naman. Kasi normal lang yun sa kanila. Di ba? Now, balik tayo roon sa sa ating legal entry to the kingdom of heaven. Ito is pamamagitan ng ating pagsisisi sa pagbabago ng ating pag-iisip. Na tayo mag-iisip na bilang hari, tayo mag-iisip na bilang anak ng hari, tayo mag-iisip na bilang tinatawag na royal family, tayo mag-iisip na bilang representative, ambassador ng isang kaharian na ito'y kaharian ng langit. So iba na mag-isip yung mga yon. Diba? Yun ang ating papraktisan. No? Paano mag-isip tulad noon? Kasi tulad halimbawa, doon sa royal family sa United Kingdom, ilang araw pa lang yan bago pagka maipanganak na yung bata, yung royal kid, royal child, royal infant. Ilang araw pa lang, kukunin na yan ng mga tutors. At as early as that, i-address sila bilang prinsipe. Sa kalooban ng tawagong hari. Wala pang kamuwang-muwang, pero yung mga address sa kanila, yung the way na sila tawagin silang prinsipe. Dahil anong inuuna? Yung kanilang isipan. Then meron silang magkaiba't ibang mga tutors. May tutor paano sila, ano yung kanilang mga table manner tuwing sila ay kumakain. Yung kanilang behavior, kapag sila nasa makipaglaro sa mga hindi at sa kaharian. Binibigyan din sila ng pagkataon pero pagkatapos ipupull out yun sila. No? Binibigyan sila ng pagkataon makihalambilo sa mga masa. Pero tuturuan sila paano at tuturuan din sila paano magsalita. Ganon din tayo. Di ba? Sa kaharian ng Diyos. Kaya nandito itong mga salita ng Diyos dahil tuturuan tayo paano mag-isip, paano magsalita, paano gagalaw. Kaya malaking bagay ito mga kapatid. Hindi ito basta-basta, hindi overnight. Overtime to. Kaya yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangang continuous. Di ba? Kailangang dalasan natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Palagi. Dahil ito yung mga bagay na ating gagawin kapag tayo'y nakakomply na ng mga legal requirements para makakapasok sa kaharian ng Diyos. Una, yun na yung sinasabi ko, change the way you have been conditioned to think and be baptized in water by immersion in the name of Jesus Christ for your identity and to receive the gift of the Holy Ghost for your identity and for your kingdom citizenship. Di ba? Para ikay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Para legal ang iyong pagpasok sa kaharian ng Diyos, hindi ka dumaan doon sa back door. Di ba? Then, panglima, a kingdom is the governing influence of a king over his territory, impacting it with his personal will, purpose, and intent, producing a culture, values, morals, and lifestyle that reflect the king's desires and the nature for his citizens. So ito palang panglimang component ng kaharian. The kingdom is the governing influence of a king. So itong kingdom, ito yung governing influence ng isang hari over his territory. Okay? Ano yun? The heaven and the earth. Okay?
and impacting it with His personal will. Kaya yun yung sinabi ng Panginoon when we pray, Our Father, who is in heaven, the imperial on the home country called heaven. Hallowed be thy name. Kailangang ating i-recognize yung kanyang kabanalan. Ibig sabihin ng holy, that He is one, that God is one. Wala nang iba, siya lang talaga. Kaya yung ating recognize ay iisa lamang. Hallowed be thy name. Our Father, meaning to say, Abba or Source, ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay, langit at lupa, at ang pinagmumulan ng ating buhay, dahil siya ang may likha sa atin. We need to recognize Him as Father. Asan siya? Andoon sa home country called heaven. Then, pagkatapos noon, hallowed be thy name. Yun lang salitang holy or hallowed be thy name. Holy is thy name. Okay? Malaking bagay yun. Dahil bakit? Yung holy kasi is, ibig sabihin, God is one. One. Isa lang ang ating pinaglilingkuran. Hindi tatlo, hindi apat. Isa lang. Okay, pagkatapos noon, siya ay banal, holy. Ibig sabihin noon, siya ay may integridad. Na siya, ang integridad na sinasabi na ang kanyang iniisip at ang kanyang sinasabi at ang kanyang ginagawa ay isa. Hindi nagsasalungat yung kanyang iniisip at sinasabi at ginagawa. Talagang isa lang yun as one because He is holy. Kaya nung sinabi ng Diyos na kung kakain ito, mamatay ka, talagang namatay yung tao dahil sa kanyang holiness. Hindi naman niya pwedeng babawiin yon. Kasi tapos niyang sinabi. Kaya kung ang tao'y mapunta roon sa impyerno dahil sa holiness of God, dahil sa kanyang kabanalan, mutugpag yun ang tao sa impyerno kung dili siya mo-align sa iya huna-huna ngadto sa Dios. Ganun kahalaga. Yung tinatawag na holiness of God. Because the holiness of God speaks about His influence over us. The influence over the entire territory called earth. And it is impacted by His personal will. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bakit ang kanyang kalooban ang siyang matutupad? Dahil tama din naman. Kasi bakit? Siya man ang may-ari ng lahat. Siya ang may likha ng langit at lupa at ang tao. So, ang kanyang kalooban ang dapat matutupad, hindi ang sa atin dahil tayo nilikha lamang. Diba? So, the kingdom come, the government of your country will come, and your will be done. Your purpose and intent be done so that God can create and produce a culture, values, morals, and lifestyle that reflect the King's desires and nature for His citizens. So ang Diyos ang nagdetermine ang ating kultura, ng ating values at ating morals, lifestyle, kasi ito'y nagre-reflect sa tinatawag na layunin ng Diyos at ng tinatawag na nature for His citizens, the essence of His kingdom. So, ang kanyang kalooban ang siyang matutupad. Walang religion dito. Governance ang nandito. Kaya, maganda talaga ang kaharian. Dahil kapag tuwing magsasabi ang Diyos isang bagay, ay asahan mo, tutuparin yon. Asahan mo, i-deliver yon.
Because God, because of His holiness, because of His integrity, no, nakasalalay doon ang kanyang pangalan. Kaya kung bakit ka pinagpapala dahil sa kanyang pangalan, dahil sa kanyang kabanalan. His name and His holiness is at stake. Yun ang tinatawag na garantiya na tayo'y pinagpapala. Bakit kanya gagamutin at pagalingin? Dahil nakasalalay doon ang kanyang pangalan at ang kanyang integridad, kanyang reputasyon. Di ba? Then number 6, God established only 2 priorities for mankind. Meron lamang 2 priorities na ina-establish ng Diyos para sa tao. Ito, una, the kingdom of God, and pangalawa, the righteousness of God. Ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. 2 lamang, mga kapatid. Wala na. So we need only to pursue, embrace the kingdom of God, His governance, His will, okay, His intent and purpose, and likewise, His righteousness, the righteousness of God. So itong righteousness pala, mga kapatid, hindi ito ating righteousness, ito'y bigay sa atin. Kaya di tayo pwedeng magmamayabang sa ating righteousness. Hindi tulad ng mga religious people, I'm righteous, he is not. I'm righteous, he is not. Yung dalawang pumunta sa templo. Diba? Yung isa religious, very religious, na mas stricto pa sa Diyos. Yung escriba ba yun? Pariseo. Because yung religious people, kapag ka magsimba, palaging magkukumpara ng kanyang sarili sa iba. Ako, Panginoon, nag-ayuno, nagbibigay ako ng ikapo, ako'y nagbabasa. Marami na lang siyang mga bagay-bagay na binabanggit na para bigyang diin ang kanyang pagiging matuwid. Then, yung mga kanyang pagbibigay, di ba? Lagi niyang binabanggit niya. Then, sabi niya sa bandang huli, hindi ako tulad nito. Ito ba? Ito. So, kita mo, sa religious context of life, palaging magkukumpara sa iba. Katapos ko nung ano yung wala sa kanya, sabi naman niya, sana all. Kasi, tingnan natin, lilihis tayo saglit. No? Ito yung mga religious na tao. The way they say things and the way they do things. Sabi niya rito sa Matthew 6:1. Sabi niya rito, examine your motives to make sure you're not showing off when you do your good deeds, only to be admired by others. Otherwise, you will lose the reward of your heavenly Father. Sabi niya, saliksikin ninyo, susuriin ninyo ang inyong mga motibo. No? Ang motibo ba? Yung layunin ninyo. Sisiguraduhin ninyo, tiyakin ninyo na hindi pagpapakitang tao yung mga bagay na yung mga mabubuting bagay na ginagawa ninyo para lamang pupurihin ng ibang tao. Dahil bakit? Mawawalan kayo ng ganti sa inyong makalangit na Ama. Kasi yung lahat-lahat ng mga bagay na ginagawa natin, siya ang magbibigay sa atin ng reward. Sabi niya rito sa number 2. So, when you give to the poor, don't announce it and make a show of it just to be seen by people, like hypocrites in the streets and in the marketplace.
They have already received the reward. O tanawa? Kung magbigay ka sa mga pobre, sa mga mahirap, huwag kang mag-announce. Bigay ka lang, nasabi ng Bible, huwag mong ipaalam sa kaliwa yung ginagawa ng iyong kanang kamay at yung ginagawa ng iyong kaliwang kamay, huwag mong ipaalam sa iyong kanang kamay. Do not announce it and make a show of it. Huwag mong ilagay dyan sa Facebook at sabihin, magandang bagay itong ginagawa ko, nagbibigay ako nito. Ito'y documentation na ito yung aking ginagawa. Diba? Ang dami niyan. Pero tayong mga anak ng Diyos sa kaharian, gumagawa lamang tayo ng mga mabubuting bagay kahit wala ng Facebook Live. Diba? Ganun lang. Maliban dito sa ating pangangaral. Kasi avenue man ito para maipangaral natin ang salita ng Diyos. Pero kung ipanghambog mo yung ginagawa mong bagay na ikay nagbibigay sa mga mahihirap, ito yung kingdom protocol on giving. Sabi niya, huwag mo i-announce yan. Kasi kapag gagawin mo yan, tapos na ang lahat, natanggap mo na ang iyong reward. Wala ka nang matatanggap na reward sa huling mga araw. Di ba? Kaya tama yung sinasabi ng economist na yun palang tinatawag na rare, yung bihira lang na bagay ay mahal na mahal yun. Tulad ng diamond, mahal yun kasi bihira lang yun. Pero yun palang yung mga barato lang ba? Yung mura lang na mga bagay, ang dami nun. Yung common na mga bagay, marami yun. Marami. At murang-mura. May mga tinapok pa na, Pastor Ronald. Napay mga tinapok, Pastor James. Kay barato raman. Pero katong rare, talagsaon lang, mahal ka ito. Pangitaon kayo. So ang mga mahalon, mga rare nga mga tao, talagsara. Kasagaran karon, common, sige malagpanghambog. Panghambog sa sakyanan, sa mga balay, sa kadagko, sa simbahan, o sa gahimo, mga religious man na siya nga attitude. Because they define ministry by large building of the church, by large membership, yung mga common, very cheap, while rare is very expensive. Diba? Kaya ganun yun mga kapatid. Kaya yung pagiging kingdom citizen, malaking bagay ito. Maraming nakakapasok pero at the back door, kaya yung kanilang mga pag-uugali ay hindi kingdom citizen, mga religious. Kaya gano'n na lamang yung kanilang pagiging hambog sa mga bagay-bagay na kakamit. Diba? Because they define, ministry, they define life by tangible things. Ayan. So dapat mag-isip-isip na tayo mga kapatid because we're not representing here a religious one but the kingdom lifestyle. And number 6, lapit na tayo matapos mga kapatid. God established only 2 priorities for mankind, yun na yun. And number 7 rather, the concept of kingdom was not invented by mankind,
but was the first and the original form of government introduced by the Creator. Ito palang concept of kingdom, hindi ito imbento ng tao. Kasi ang iniimbento ng tao ay hindi kingdom. Kung may kingdom man na babanggit sa kanyang ginagawa at sinasabi, yun ay ang concept noon, hindi yung the original concept of the kingdom of God, but religious, because ang iniimbento ng tao ay religion. Religion is a creation of man, inspired by the spirit of Satan, inspired by the spirit of orphan. Then, number 8, ignorance of the kingdom concept makes it difficult to understand fully the message of the Bible. Kaya kapag hindi natin alam yung tinatawag na kingdom concept, yung ideas about the kingdom, mahirapan tayong maintindihang maigi ang mensahe ng Biblia. Kasi yung governance ginawa nating democratic. Sa democratic kasi, demo means people, cratic means government, people's government. Merong dalawang democracy, parliament democracy and republic democracy, created by the Greek philosophers. Patay na sila, yun na yun, yung ating government ngayon ay pinapatakbo ng patay na mga tao. But supposedly, yung ating pagpapatakbo ng ating government must be patterned to the original form of government, which is kingdom or theocratic. Pero hindi yun ang nangyari. Yung mga religious people, no? Sa pamamagitan ng mga Greek philosophers who created this, what we call the best ever, they said, form of government, which is democracy. Yung parliament democracy, yung leader nila, pinipili ng mga member of the parliament. While yung sa republic democracy, yung leader, na tinatawag na president, ay pinipili during elections ng masa ng mga tao. Kaya ginigiit din ng mga tao yung kanilang tinatawag na rights na kailangang dinggin sila sa kagustuhan, sa gusto nilang mangyari dahil sila yung nagpili ng leader. Pero sa kaharian hindi. Dahil sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Siya ang nagpili sa atin kasi siya yung may likha sa atin. Kaya yung lahat ng dapat mangyari ay dapat yung kagustuhan lamang ng may likha ng ating Diyos. Di ba? And ito ngayon ang masaklap kasi palaging ginigiit ng tao na ang dapat dinggin sila. Kaya religiously yung mga tao panay ang sigaw-sigaw doon sa mga government authorities dahil dapat dinggin sila. Pero ang original pala, dapat dinggin natin, marinig natin, pakinggan natin yung salita ng Diyos dahil yung lahat-lahat ng mga sinasabi sa salita ng Diyos, mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan ka man o wala, yun ang dapat susundin. Yung utos ng Diyos, kailangang sundin ng lahat. No? Makikita mo sa banal na kasulatan, talagang fair ang Panginoon kung siya ay magbigay ng utos. Kahit sino ka man, maging sino ka man, wala kang choice. You need to obey the Word of God. Unlike sa democracy, mga kapatid, palaging ginigiit ng mga tao yung kanilang mga tinatawag na rights, legal rights, because sila yung nagpili ng mga tao. At pagkatapos, because of the absence of the image of God. So ito nangyari ngayon, nagkalabo-labo na tayo.
To the extent meron tayo mga legislation in favor of the elite na hindi na nasa-serve yung kaya maraming mga tabon-tabon, di ba? Because of the absence of the image of God. And who is guilty of that absence of the image of God? Because of Satan. And because of his creation of religion using mankind. Supposedly an attempt to reach out where God is. Kaya nung ini-establish yung old-time religion, tayo sila ng first building na administrative building ng religion, sabi nila na makarating ng langit. So, kaya sabi ng Panginoon, we will go down and confuse them because what they're doing is not my mind, it is man's idea. Di ba? Kaya ganito na lamang kalabo ang ating buhay ngayon dahil because of the spirit of religion influencing the human race. Ayan mga kapatid. So much with that. Next week we will be discussing again, understanding the kingdom of God. Then just follow me very closely because things are getting deeper and exciting, kasi we are exploring this the immensity of His kingdom. Malawak to mga kapatid. Na kapag hindi tayo ready, this is a mind-blowing. So this time, may I invite you to go to prayer. We will meditate upon His word. Okay. Next episode natin mga kapatid, we'll be discussing the kingdom of God compared to the government of man. Maganda to mga kapatid, kaya huwag kayong stay tuned rather. Every Tuesday and every Thursday, 7:30 to 9 in the morning. Praise the Lord. Lord God, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. We come before your presence. Thank you, Father God, for allowing us through this program, maximizing the gospel of the kingdom, to share with your beloved children about the immensity of your kingdom, Father, our original inheritance. Thank you, God, for all the Filipinos who are now listening, both national and international. Continue to bless them, Lord, with a hunger heart to know more of your words, and particularly, Lord God, to know more of your kingdom and your righteousness. The two priorities that you're giving us, Father.
and to make complete all what we need to know. Thank you, Father God, for all the pastors who are in the ministry right now, that you will continue to bless them with knowledge, understanding, and wisdom. And even the whole constituents, Lord God, continue to bless them. Our government workers and church leaders, continue to bless them, Lord, with a hunger heart to know more of your words. Thank you, God. People in academia, people in business community, that we will all be clothed continually with your righteousness, with a robe of righteousness and holiness. That we will do everything, Father God, for your glory and your honor alone. Thank you, Father. We love and we worship, glorify or exalt your name. Bless each and every one, all the Filipinos abroad and their families at home. Continue to bless and protect them, Father God. Yan po sabnam Ginoo, bisan katong naa sa balatian, ikaw mag-aayo kanila. Ito yad mo dili makita gamahan ng gamot. Gikan sa ilang ulong at to sa lapalapas sa ilang mga tiil. To give them peace, Father God. Thank you, Father. Bisan pa ang mga government workers, political leaders, Father, continue to bless them. That we will not succumb and surrender, Lord God, to the challenges we're facing now, because we have a God, our Creator, the source of everything and the owner of everything. We commit to you all the Filipinos, nationwide, worldwide, and all government workers, church leaders, and business leaders, Father. The academic leaders, Father God. In Jesus' name, amen. Sa ngalan ni Dr. Mike Nis sa DXXM 97.7 FM, Technical Department DG Gaga, o sa ngalan sa AKMGC Bunawan, Davao City, kini si Pastor Nick Perez, manamilit ug mingon. God bless you. And remember, we love you. Hangtod sa sunod nga higayon, sa samang takna o istasyon, Martes o Huwebes, matag simana. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. See you soon and bye-bye. You have just listened to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Harris. If you enjoyed today's message, we'd love for you to connect with us. Head over to our Facebook page and like Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Watch our Facebook radio broadcast and help us to share it with more people. If you have any questions or comments, get in touch through the following mobile numbers: 0948-557-9687 or 0905-406-4350. Reach us via email nickharris.akmjc@gmail.com. Thank you for tuning in. Until next time.